Kamusta? Ano ginagawa mo? Nag-aaral. Ay talaga? Wow, sipag naman. Siyempre may exam tayo mamaya, hindi mo ba alam? Ay, ang ganda ng mata mo ngayon ah. O bakit? Naka-contact lens ka ba? Ay, hindi. Ang ganda ka, di ba? Uy, alam mo ba, yung sa akin nalaman, ang contact lens daw isang maliit na mga visual na mga aparato na ginagawa sa hugis ng pirasong plastic sa hugis sa isang paraan upang tumalima direkta sa mata ng tagapagsuot. Talaga? Oo. Ganda-ganda, di ba? Oo, kaya nga bumili ako eh. Yung ang contact lens ay may dalawang paraan. Ano? Kung bakit sila nagsusuot noon. Una, para luminaw ang kanilang paningin. Pangalawa, ay sa pag-cosmetic drilan lang naman. Wala lang, parang wala lang. May yung gumagastos lang para lang sa mga pang wala. Aray. Sabon na, sabon. Sabon sa saboto. Ako yung pangalawa ah. Ganda ng contact lens mo. Tingin mo, saan kaya ito nagmula? Ay, alam mo ba, may nalaman ako. Noong 1508, nung nabuo ni De Vinci ang konsepto ng contact lens. Tapos, taong 1632 naman, ipinalukala ni René Descartes ang isang corneal contact lens na kaiba sa konsepto ni De Vinci na dinevelop naman ni Thomas Young. Sa pagdanais ng mga dalubhasa, taong 1979, nagbigay ang US Food and Drug Administration sa US ng pahintulot sa mga manufacturer ng hard contact lenses. Tapos, taong 1980, lumabas yung unang soft contact lens. Makalipas naman ng isang taon, nagkaroon na ng disposable na uri nito. Tapos, noong 1995 naman, meron ng extended soft contact lens na pwede mong isuot 30 days tuloy-tuloy. O diba? Ang galing! Ay, oo, tama ka doon. Ayon sa narinig ko din sa iba, meron nga mga uri ng contact lens. Katulad nga yun, sinabi mo, extended wear contact lens, soft contact lens, disposable. Yun nga, ang extended contact lens daw, sabi nila, tumatagal daw ng 6 na araw hanggang 30 araw. Ang cute nga eh. Nakakatuwang mag-experiment, magsuot ng ganun, iba't ibang kulay, iba't ibang design. Tapos, ang alam ko, meron din nga katulad ng soft disposable contact lens. Sabi yun daw, mas komportable daw siyang isuot, mas madaling ayusin. Ay, oo, teka lang. Meron nga pala din akong alam, yun nga, tulad na sinabi mo, extended wear contact lens. Yun nga yung ginagamit na pang hanggang 6 na araw hanggang 30 araw. Tapos, meron din daw uri pa na katulad ng soft contact lens. Yun yung sinasabi na gawa nga sa malambot na at saka flexible na plastic. Tapos, sinasabi mas mas komportable at saka madali daw ayusin. Kaysa daw dun sa isa pang uri, mas maganda daw. Pero mas maganda naman daw talaga yung rigid gas permeable contact lens. Yun naman daw, mas matibay talaga yun. Tapos, matagal naman siya ng ilang buwan na mas sinasabi ng iba, mas kailangan siyang mas pagtuunan na yun yung gamitin kasi kumbaga, kung naghahanap ka talaga ng tao, merong yung sakit nga sa mata katulad. Kasi ang contact lens kasi pala, ginagamit yan, may dalawa ng kadahilanan. Una, yun nga, para sa mga taong may komplikasyon sa mata, naglalabo yung mata. Kasi yung iba, ayaw salamin. Para kasi naman sa mga kabataan, parang ang pangit. Kasi pag nakasalamin, parang mukhang matanda. Kaya yun, siguro naka-invento nga yung mga scientifico natin na contact lens para sa mga tao, mga kabataan na nalabo na yung mata. Tapos isa pa daw, sabi, yun nga, parang ako, na sabi, ginagamit lang daw yung contact lens para sa pang-dekorasyon sa katawan, pang-forma, gano'n-gano'n. Yung iba, may gusto lang gayahin, artista, ganun. Pero ako naman, wala lang, gusto ko lang siyang gamitin. Pero wala naman siyang grado, kasi mali lang may mata. Ay, hi Joshua! Hello! Ano? Saan ka galing? Ha? Hindi mo namin. Bakit? May pinag-uusapan kayo. Wala nga. Ano sa amin, di ba matakawa? Sakit ko na yan. Contact lens. Yan lang ka ba ito? Ano? Marami ako. May sakit ako. Alam sa ko. Ang una doon ay myopia. Ano yung myopia? Kasi doon, ito
lahat ng imahe sa malayo ay malabo, pero lahat ng imahe sa malapit ay malinaw. Hindi lang yun, meron pa isa. Hyperopia. Ano yun? Ito yung kabaliktaran ng myopia. Farsightedness. Farsightedness. Lahat ng malayong imahe ay malinaw, pero lahat ng malapit na imahe ay hindi malinaw. Bakit ganon? Hindi ko gets. Ano yun? Pero mga isa. Ano ba? Astigmatism. Ito yung isang abnormal na bagay na ang merong ganitong tao ay merong astigmatism. Ito yung isang abnormal na bagay dahil ang karaniwang hugis ng mata ng eyeball ay hugis bola ng basketball. Pero dito, hugis ng eyeball ay hugis bola ng football. Bakit? Isang abnormal na bagay. Ang huli ay presbyopia. Ano yun? Ito ang sakit na to ay pagkalabo ng mata at ito'y dumadaan sa edad na 40 pataas. Ayun ang mga sakit na nalulunas ng contact lens. Ano kaya? Ikaw mag-ingat ka sa pagsusot ng contact lens. Alam niyo ba na may mga suliranin o problemang maaaring kaharapin ng isang gumagamit ng contact lens? Ito ay ang mga depositong naiiwan sa lens, mga issue ng cornea, pamamaga ng talukap ng mata, panunuyo ng mga mata at allergic reaction. Una, depositong naiiwan sa lens. Ito ay tinatawag na intraocular fluid na naiiwan sa lens. Ang mga depositong ito ay nagdudulot ng pagiging hindi komportable sa pagsusuot. Ito ay maaaring magdulot rin ng infeksyon sa mata. Ang mga depositong ito ay higit na nade-develop sa soft contact lens kung ikukumpara sa hard ng mga uri nito. Sa kadahilan, mas madaling kapitan ito ng mga eye fluids o mga likido sa mata. Ikalawa, mga issue sa cornea. Ito ay resulta ng pagsusuot ng contact lens. Isa sa mga ito ay paglabo at pamamaga ng mata. Ito ay sanhi ng mababang supply ng hangin, particular ng oxygen, na kinakailangan ng cornea. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hypoxia. Ang pagkagasgas ng mga cornea ay maaari ding mangyari dahil sa paulit-ulit na pagsusuot nito. Ang likas o natural na hugis ng cornea ay maaari ding magbago at maapektuhan dahil sa patuloy na pagsusuot. Ang bacterial keratitis na nagdudulot ng infeksyon ay posible ring ma-develop. Pamamaga ng mga talukap ng mata. Ang pamamaga ay posible rin dahil sa pagsusuot ng contact lens. May mga iba na nakararanas ng maliit na bukol sa ilalim ng kanilang talukap na nagdudulot ng masakit at dekomportabling paggamit. Panunuyo ng mata. Isa ito sa mga pinakakaraniwang epekto ng pagsusuot ng contact lens. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng di sapat na luha. Dahil naman sa panunuyo ng mata ng mga pasyente ay nakararanas ng mga sintomas na gaya ng mainit na pakiramdam ng mata, pakiramdam na para bagang may naiiwang bagay sa loob ng mata, labis na pamumula, mahapding pakiramdam at pagluluha. Allergic reaction. May mga pasyente namang nakararanas ng allergic reaction sa pagsusuot nito. Pinakaraniwan na sa mga ito ay ang pamumula ng mata tuwing ang contact lens ay sinusuot. Ang allergy na ito ay dulot ng preservative na tinatanglay ng contact lens solution. Sa mga gayong pagkakataon, ang optometrist ay nagre-reseta ng ibang contact lens solution na may ibang taglay na component. Marami nalulunasan sakit ng contact lens. Isa na dito ang myopia. Lahat ng bagay na malayo ay hindi malinaw, lahat ng malapit na bagay ay malinaw. Ang sumunod naman ay ang hyperopia. Ito ay kabaliktaran ng myopia. Lahat ng bagay na malapit ay hindi malinaw, pero lahat ng bagay na malayo ay malinaw. Ang sunod ay astigmatism. Ito ay hindi karaniwang sakit dahil ang karaniwang hugis ng bola ng eyeball ng mata ay hugis bola ng football. Astigmatism naman ay hindi perfecto ang hugis ng mata. Hindi katulad ng iba, hugis niya ay bola ng basketball. Pero dito, hugis ay bola ng football. Kaya naman, nagre-resulta ito ng pagkalabo ng paningin ng mata. Ang sunod ay presbyopia. Ito ay sakit na lumalabo ang mata dahil sa pagdaan ng edad ng 40 pataas. Ito ang mga sakit na nakukuha ay nalulunasan ng contact lens. Ang mga iba't ibang uri ng pagkalabo ng mata ay may iba't ibang sintomas at mayroong iba't ibang sanhi.
Una, myopia o nearsightedness. Ang kondisyon ng mata kung saan ang ilaw ay pumapasok sa mata nang wala sa tamang focus nito. Ang mga bagay na may kalayuan ay makikitang malabo o blurred. Ito ay isang uri ng refractive error. Kung ikaw ay myopic, mahihirapan kang makakita ng malinaw na bagay na nasa malayo. Ang myopia o nearsightedness ay kondisyon ng mata kung saan ang ilaw ay pumapasok sa mata nang wala sa tamang focus nito. Kung kaya, ang mga bagay na may kalayuan ay nakikitang malabo o blurred. Ito ay isang uri ng refractive error. Kung ikaw ay myopic, ay mahihirapan kang makakita ng malinaw sa mga bagay na malalayo. Ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon sa pamilya ay may higit na posibilidad na magkaroon ng ganitong sakit, sapagkat ito ay maaaring mamana. Maaari itong dahil sa retinal degeneration o yung pagiging gamit na nito dahil sa katandaan. Ang mga sintomas nito ay malabong paningin kung ikaw ay malayo. Ang mga sintomas nito ay malabong paningin kung malayong babasahin o tinitignan. Ang pasyente ay bahagyang pumipikit. Dahil sa paggawa nito ay bahagyang lumilinaw ang kanyang tingin. Karaniwan itong napapansin sa mga edad kung saan ang pasyente ay nag-aaral pa o teen-year. Hindi nila mabasa ang mga nasa blackboard, ngunit nakababasa ang mainam sa mga libro, lalo pa kung lumalala sa paglipas ng mga taon. Nangangailangan sila ng contact lens o di kaya ay salamin sa mata. Di naman masyadong karaniwan ang pananakit ng ulo, ngunit ito ay maaaring sintomas din. Kasi yung contact lens mo, pumili ka na lang. Uy, Brian, nandiyan ka pala. Ito ako. Eh, Brian, pala kung bumili ng contact lens. Kaya nang ka murang bilihan. Mura? Bakit mura pa? Ito may alam akong papukunan yan. Mura na, tapos may kalidad pa. Una, sa optical chain. Sa mga TV, mga advertisement, ayan, mas tinatangkilik yan na nakakarami. Dahil unang-una, safe yan. Pangalawa, may kalidad. Pangalawa naman pagkukunan, is sa online, di ba, sa internet. Pwede ka maghanap sa internet yan. Pwede mo i-type yung mga gusto mong contact lens kung magkano yung presyo. Pero, mas tingin ko, pangit din kasi, mas mapapamahal ka kasi may naniningil pa sila ng shipping fee. Okay? At ikat ko naman yung, yung sa reseta ng doktor. Kasi minsan pag nag-aaral tayo sa doktor, sa may mga salamin, gusto nila contact lens na lang. So, ginagawa ng doktor, nag-reseta sila ng ng salamin o kaya contact lens para sa mga taong nagpapaano ng mata. Okay? Tapos, ang ginagawa nila, pinakontak nila yung mga distributor nito para mas mapamura ka. Okay? Ang pangapat niya, yung mga merchandiser. Dito naman kumukuha yung mga optical chain ng bultuhan kasi mas mapapamura sila kaysa kaysa isa. Bisha, magkano bang contact lens? Hindi ko sure eh, kasi iba-iba yung halaga nito. Siyempre, dumedepende din sa materyales, kumpanyang pinanggalingan. Tapos marami ng proseso yung pinagdadaanan bago may benta sa publiko. Siyempre, factory muna. Tapos, pagdating sa factory, supplier muna. Saka mo ibebenta sa publiko talaga. Tapos, alam mo, pero sa pagkakalam mo talaga, may worth 500 to 2,000 pesos. Pero, may nalaman din ako na nagkakahalaga sa siguro kulang-kulang milyon. Tapos, Ano bang maganda? Mura? Ano bang maganda? Mura na maganda? alam mo ba, may contact lens na gawa siya sa diamante at ginto. Weh, Oo, galing siya sa Shekhar Eye Research Center sa India. Gawa siya sa white gold, yellow gold, 18 diamonds sa white gold, tapos 18 diamonds sa yellow gold. Kasi ginawa siya nung may mag-asawa kasi. Yung babae, doktor siya sa ngipin, yung lalaki sa mata. Yung babae, di ba sa ngipin, may ginto na ngipin na nagagawa. Nagkaroon tuloy yung lalaki ng inspirasyon. Gusto niya namang magkaroon din ng ginto kaya diamante sa mata na pandisenyo. Kaya gumawa siya ng ganung klaseng contact lens na sumikat naman. Marami ring artista na gumamit nito. Siguro nagkakahalaga to ng 15,000 dolyar o humigit kumulang 1 milyon. Wala. Ano pa yung mga uri ng contact lens? Ang alam ko merong disposable at soft lens. Yung disposable, mura yon kasi lang siya pang-arawan, pang-buwanan o pang-tahunan. Pero yung pang-arawan, pwedeng one day lang siyang magagawa.
magagamit. Tapos, siguro magkakahalaga lang ito ng 300, 200. Tapos yung soft lens naman, ito na yung may dinedesenyohan na talaga sila, yung nilalagyan na nila ng may design yung nakakatakot. Alam mo yung sa Naruto, may ganun contact lens. Tapos yung kulay plain white lang, kala mo wala ka talagang eyeball. Yun yung may soft lens na nilalagyan ng disenyo. Siguro kung ako, pagbabasihan ko, hindi naman talaga yun sa contact lens eh. Kasi mahirap man o mayaman, nabibili yung contact lens. Kasi may mura naman. Yung mayaman, mabibili nila yung diamante at ginto. Pero yung mahirap, pwede na sa kanila yung simple lang o kaya may color blue, color white. Hindi naman binabase yan sa presyo talaga. Kumbaga, kung saan mo kailangan. Kung kailangan mo ba sa okasyon o kailangan mo talaga para sarili. Para sarili kasi nakakagamot sa mata, di ba? O kaya kung may grado ka, pwede contact lens din kasi minsan nakaka-irita rin pag salamin yung gamit mo, di ba? Yun lang. Ano bang maganda at mura? Contact lens o salamin? Para sa akin, contact lens. Kasi may pang-arawan ito. Meron din buwanan ng taunan. Kasi pag yung contact lens, may ibabagay mo kasi siya sa damit. Kunwari, may party kang dadaluhan. Casual yung damit mo. Syempre, magsusuot ka ng may kulay blue, o kaya pagdating lang naman sa school, gagamitin mo lang siya sa school. Pwedeng yung plain lang naman. O kaya kung gusto mo yung kunwari, may November 1 na, may okasyon ng pangkakatakutan. May mga contact lens na nakakatakot pag sinuot. Tapos, depende rin kasi siya pag yun yung mga binili mo, minsan mura, minsan mahal.